Now guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog na naman kasi ang balibalita at exclusive na pinag-uusapan ngayon. Wow, Daniel Padilla, pinatatag si Daniel ng panahon. Nilaglag siya after siyang pakinabangan, bumangon siya ng sariling sikap niya. Yan kasi ang sinasabi ng karamihan. Alam niyo naman siguro, no? Nilaglag siya ng iba't ibang mga tao noon at lalong-lalo na sa pag-amin umano ni Catherine Bernardo noon November 30, 2023. At doon na nagsimulang masira ang pangalan Daniel Padilla nang dahil sa iwalayan. Karagdagan dito, yung mga naliling umano babae kay Daniel Padilla. Lalong-lalo na umusbong ang pangalan Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Hindi lang yung 18 years old siya, pati na yung nangyari sa Spain at yung nangyari umano sa condominium at hindi lang doon, pati na sa binentang sports car ni Daniel Padilla na idinala kay Boss Toyo. Kasi may kapansin-pansin na meron daw kababalaghan nangyari doon sa nasabing sports car na dinala kay Boss Toyo. Ayon pa sa karamihan na balibalita, ngayon mas matatag na ang isang Daniel Padilla at mas napatunayan niya na ang kanyang sarili. Kakaiba kasi ang mga pinakita at kakaiba ang mga acting nito na pinapakita sa karamihan. Siyempre, magkaiba nga naman kasi ang aksyon sa drama. Yan kasi ang mga napapansin ng karamihan. Siyempre, alam niyo naman siguro, di ba? Si Daniel Padilla ay tamang-tama talaga ang kanyang mga pinakita. Subalit si Catherine Bernardo naman, inaakala na mali daw ang desisyon niya sa mga pagpili ng sosyotain niya o jojowain. Yan kasi ang mga nasasabi ng karamihan. Kumbaga, mas napili ng karamihan si Daniel Padilla at mas bumabango siya sa maraming tao. At lalong-lalo na si Catherine Bernardo, mas nilalait na siya. Mas naging kabaliktaran ngayon sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Noon, ang nangyayari si Daniel Padilla ang nilalait nila last 2023. Ngayon 2025 naman si Catherine Bernardo. Yan ang ibig sabihin, di ba? Pero alam niyo naman siguro, kahit anong gawin natin, si Daniel Padilla at Catherine Bernardo, artista yan mga yan, di ba? At nakilala dahil magagaling silang mga artista. Magagaling silang mga umarte, umakting, or kahit na ano pa man ang ipakita nilang skill. Lalo-lalo na kasi si Daniel Padilla, bukod sa basketball, bilyar, magaling pa siyang kumanta. At mas na-develop daw ang boses ngayon ni Daniel Padilla sa pag-awit. Pero marami pa rin bumabatikos kay Daniel Padilla. Yung pagsasalita daw ni Daniel Padilla kung nag-improve na daw ito kapag siya ay nakakuha ng award sa darating na October 2. Kasi napansin niyan noong nakakuha ng award si Daniel Padilla sa 8A. Kasama niya mismo doon si Catherine Bernardo. Nakaharap pa mismo doon si Catherine Bernardo habang binabati ko si Daniel Padilla. Siyempre sinasabi noon ng karamihan, "Bu, cheater, umamin ka na." Kaya nagpasalamat lang si Daniel Padilla at ngumiti lang. Yun kasi ang mga nakita at napansin ng karamihan. Pero hindi lang natin alam kung nag-improve na rin ang pagsasalita ni Daniel Padilla. Kasi ang sinasabi ng iba, gwapo naman si Daniel Padilla. Kaso nga lang kasi yung pagsasalita niya, yung ang hindi nila behet, di ba? Kaso nga lang kasi kung maraming improvement na pinakita si Daniel Padilla, lalong-lalo na sa pagbablog. Kasi ang pagbablog dapat marunong kang magsalita. Tulad ng mga pinakita ni Daniel Padilla. Siyempre magkaiba yung vlogging sa kukuha ka ng award. Lalo-lalo na kasi international award ang makukuha ni Daniel Padilla sa South Korea. Alam nyo ba ang bali-balita last 2023? Nangyari ito September, di ba? At lalong-lalo na, siyempre si Catherine Bernardo ang nanalo noon at makakakuha siya ng award.
At siyempre, nagpaalam muna daw itong si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla at pumunta siya sa BGC. Doon nagkita si Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa condominium ni Daniel Padilla. Kaso nga lang, may rason kung bakit nagpunta doon si Catherine Bernardo para malaman niya lahat ng kanyang mga nalaman. Lalong-lalo na yung mga bulong-bulungan sa kanilang dalawa ni Gillian Vicencio at Daniel Padilla. Lalong-lalo na kasi kumalat ng kumalat ang mga bali-balita noon. Kaya nga naman kasi unti-unting lumilinaw kay Catherine Bernardo ang mga ginagawa ni Daniel Padilla. Kasi ganito ang naging issue noon. Habang si Catherine Bernardo ay busy sa kanyang mga ginagawang project, si Daniel Padilla naman daw, iba ang ginagawa niya. Diba? Ayon sa karamihan. Kasi si Catherine Bernardo, kaya busy ito dahil alam niyo naman siguro, mahal yung pinapagawa niyang mansyon. Nakitang-kita niyo naman siguro, hindi bihirang gumastos ng malaki. Kaya nga naman kasi ang gustong ipagawa ni Catherine Bernardo, yung Casa Bernardo, para magbigay sukli sa kanyang pamilya. Kasi noon kasi ibinenta ng pamilyang Bernardo ang kanilang iba't ibang mga arian para lumipat si Catherine Bernardo sa Manila. Kasi nahihirapan nga naman kasi si Mami Min at Catherine Bernardo dahil traffic nga naman kasi at nalilate sila. Lalong-lalo na kapag merong audition, nalilate sila. Diba? Yan kasi ang mga nasasabi noon ni Mami Min Bernardo kung bakit nga naman kasi si Catherine Bernardo ay bumabawi ngayon. Pero ang tanong, nang dahil sa usap-usapan nga naman kay Daniel Padilla at Catherine Bernardo, mas lumilinaw na mas bet nila ngayon si Daniel Padilla kaysa kay Catherine Bernardo. Kasi yan ang kapansin-pansin na nakikita nila. Dahil si Catherine Bernardo ay napunta nga naman kasi kay Mayor Mark Alcala. Kasi hanggang ngayon, wala pang resibo, ebidensya na magpapatunay kung meron nga ba talagang relationship si Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala. Hanggang ngayon kasi wala pang closure ang dalawa. Pero pilit silang